One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamama Sam dyan. Talaga naman, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una nating chika, sabing ganon, Miss Gana, dapat bang sumali ng isa pang pageant? At saan siya dapat sumali, Mama Sam? Si Miss Gana. Si Miss Gana na napakaganda ng execution niya dito sa Miss Grand. Si Miss Faith, di ba? Oho. Faith ang pangalan niya. To be honest, isa siya sa mga hinangaan ko na Black Beauty na contestant dito sa Miss Grand. Siguro naman nakita naman ninyo na kung paano siya gumalaw, paano siya magpasabog, talagang gugustuhin mo talaga ang mga eksena at galawan niya dito sa competition ng Miss Grand. So ako, para sa akin, siguro dapat siyang sumali sa Miss Universe. Oo. Parang feeling ko kung magmi-Miss Universe siya, ay nako, malaki ang chance neto na talagang makapag-penetrate doon ng bonggang-bongga. Pero kasi ang problema kasi ngayon sa beauty pageant, sa mundo ng pageantry, ang hinahanap talaga ay more beauty. Oho. So, magaling si Gana pagdating sa execution, magaling sa Q&A, magaling talaga siya sa mga ginagawa niya. Pero kasi aminin naman natin siguro na hindi siya ganong kagandahan. Yung beauty niya ay hindi pasok sa grand beauty talaga. Kaya yun yung isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit hindi siya nanalo. Pero kung tatanungin mo kung deserve niya ba talagang mag-title, deserve ba netong babaeng to na manalo ng corona, I think yes, sa ibang pageant. So, mabibigyan siya ng chance. So, laban lang, Miss Gana. Kaya mo yan, di ba? Magaling kaya. Ang galing-galing ng execution niya. Saka matalino, magaling na tao. So, yon, laban Gana. Parang si Vina lang yan. Kumbaga, mahanap mo din yung para sa'yo. Malay mo sa Miss Earth, try mo mag-Miss Earth, di ba? So, yon. So, next, Papa Nuwat. Tinupad ang pangako na ibigay ang back-to-back sa Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay congratulations sa atin dahil mahal tayo ngayon ni Papa Nuwat, di ba? So, dapat mahalin din natin siya ng bonggang-bongga. Ayan, sa mga nangaaway sa kanya noon pa, Diyos ko, naloloka ako. So, siguro naman nahihiya kayo sa kanya ngayon. So, wag na natin siyang hauwayin as long as possible. Tiisin natin na iwasan, kumbaga maiwasan natin yung mga ganyan na magkakaroon ng alitan dahil talagang babalikan tayo ni Mr. Nuwat kapag nagalit siya sa mga Pinoy. So, hinay-hinay. So, suporta at ibigay natin yung pagmamahal. Kasi yun yung kailangan niya. Sabi niya nga, Philippines, you have to near beside me. Kasi pag you are near beside me, hindi kayo maano. So, dapat ganun yung ipakita natin sa kanya, yung 100% na support para
ganun din yung ibigay niya sa atin, di ba? Kasi yung iba kasi inaaway. So, dapat walang mga ganon. Dapat magtiwala. So, siguro naman napatunayan din sa atin ni Mr. Nawat na hindi siya cooking show. Di ba? Pinatunayan din ni Mr. Nawat na fair siya sa mga candidates. Isipin ninyo, pinili niya si Philippines over Thailand, di ba? So, ibig sabihin, fair siya. At nandoon siya na kaya niya talagang ibigay yung tama para sa bawat country. So, yon. So, siguro, ang kailangan lang gawin para manalo talaga sa pageant na to, ibigay ko ano yung hinihingi ng grant, di ba? Kasi kung ililihis ka doon sa ibinibigay niya, talagang may altokuyo ka ng bonggang-bongga. But tiwala talaga at ibigay ko ano yung hilig. And then, ngayon, ayan na. So, syempre, naipatunayan na ni Mr. Nawat sa atin. And then, maraming salamat, Mr. Nawat, sa pangako na tinupad mo. So, meron siyang isang salita, di ba? So, yon. So, ganun lang yon. Ganun kasimple lang yon. And then, eto nga, maraming nagsasabi na hindi lang si Emma ang pupunta ng India, pati din si CJ Opiasa para maging isang host para sa darating na pageant nila sa India. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Medyo matagal pa kasi yan. So, 1 year. October pa siya magaganap. So, marami pang pwedeng mangyari sa buwan ng November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, hanggang sa dumating ang Miss Grand uli. Marami pang pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan. So, marami pang pwedeng mabago. So, ngayon yan, announcement nila sa India. Tapos, baka mamaya, magkaroon sila ng problema dyan sa host country na yan. Baka maibalik nila sa Thailand. Di ba? So, yon. Basta siguro, ano lang muna, maghintay ng tamang panahon. Masaya ako kung mag-host si CJ, tapos ang magpuputong ng corona ay si Emma, di ba? So, dalawang Pinay Beauty sa entablado. So, matagal pa kasi yan. Huwag na muna natin siyang isipin. Di ba? But happy ako dahil ngayon pa lang may project na for CJ. And then, tingnan natin kung ano pa yung mga plano niya about kay CJ Opiasa. And then kay Emma, syempre, siya yung reigning queen. So, maraming mga pwedeng maganap. So, for sure, travel. At yun yung hintayin natin. Kung ano yung mga pasabog, eksena na gagawin pa nila bilang Miss Grand. Ganon. And then, para sa sumunod na chika, Miss South Africa 2025. Possible si Tarina Botes ang ilaban. So, dapat ba natin siyang katakutan? Feeling ko hindi. Charot. Kung doon nga sa Miss World na nilabadan niya, na El Tocuyo siya ng bonggang-bongga. Pero siguro, kung magpe-prepared siya, exciting to. So, ayan, yung mga may favorite kay Tarina, support, di ba? So, hindi pa naman kumpirmado kung siya nga ang ilalaban ng Miss Universe ng South Africa, kasi taga South Africa din to. Pero, kung matutuloy yan, exciting, kasi syempre makikita natin kung ano ang ipapakita ni Tarina sa Miss Universe. And then, ayun na, dream come true para kay Tarina dahil pangarap niya rin talagang makasali sa Miss Universe. So, tingnan natin kung kaya niya mag-penetrate yan hanggang sa dulo ng competition, di ba? So, sa Miss World kasi na El Tocuyo siya. So, ngayon, ayan na, time na para makabawi siya. Pero tingin ko, El Tocuyo pa din. Charot. So, yun. Ang bitter kay Tarina. Mabait siya si Tarina. And tingnan natin kung siya nga yung ipapadala. At laban, di ba? So, yun. Dream come true yan para sa kanya. At masaya ako for her. Di ba? So, yun. And then, para sa sumunod na chika, Joy Barcoma. Siya kaya ang makakasungkit ng corona ng Miss Earth ngayong taon na to. Ayan, so syempre after Emma Tiglao. So inaabangan naman natin yung laban ni Joy dahil si Joy na ang nakasalang ngayon sa international pageant na ginaganap ngayon sa Pilipinas. Ito nga ay ang Miss Earth 2025. So malaki yung chance ng Philippines na may uwi ang corona ng Miss Earth dahil alam naman natin na talagang si Joy ay palaban.
At hindi lang palaban, magaling. Magaling ang com skills niya. Siyempre, looking forward ako kung ano yung ipapakita ni Joy at looking forward ako kung paano niya to ipapanalo. Siyempre, nandoon yung excitement ko para sa kanya dahil siyempre, Joy Barcoma to, magaling to. And let's see kung ano ang pasabog na gagawin niya dito sa competition ng Miss Earth. At na-excite ako for her. So for sure, makakalaban niya ng bonggang-bongga. At hintayin natin kung ano ang magiging niya, title ba or hindi. Ako tingin ko kayang mag-title ni Joy. Kasi sabi ko nga, kung meron mang mananalo, isa to si Joy na talagang feeling ko ay pwede talagang mag-title ng Miss Earth ngayong taon na to. And then, hintayin natin kung ano pa yung mga pasabog at kamusta naman ang mga eksena at ganap nila. Diba? So, yon isa din sa mga tinitingnan natin dyan yung pambato ng Thailand na ngayon ayan na, nandiyan na sa Pilipinas at ang ganda-gandahan ni ate. Fresh overload lang. Diba? So, syempre maraming beses ko na siya nakita dito sa mga event dito sa Thailand at umattend din ako ng coronation niya. Magaling naman yung execution ni girl. Kaya lang parang pili ko mahihirapan to sa com skills. Dahil ang Miss Earth, syempre alam naman natin na pagalingan talagang magsalita. So, siguro papasok sa semifinals. Kaya lang mahihirapan to na tawag dito. Kumbaga, mahihirapan tong manalo. Oo. So, parang feeling ko hindi pa rin mananalo si Thailand. But tingnan natin. Kasi maganda din naman yung ipapakita nito. Kaya lang, ayun nga yung com skills niya. Doon ako nahihirapan kasi hindi siya marunong magsalita ng English. Ayun. Marunong pero hindi ganong kabihasa. Ganon. But good luck. Diba? Malay mo naman. And then, para sa sumunod natin, chika, ayan, Mama Sam, Miss Asia Pacific first runner-up. And then, sa Miss Tourism International 2025 ay first runner-up. Top 11 naman sa Globe. At top 11 naman sa Mr. Global. Ano chika mo dito, Mama Sam? Di bongga. No, so, ako para sa akin, walang masama. First runner-up sa first runner-up. Si Anita, ayan nga, di ba? So, nakuha niya yung first runner-up. Kumbaga, sayang, no? So, pwede naman mag-title. Ayun, ang hinayang ako kay Anita kasi konting, na lang titled na. Tapos, nangihinayang din ako kay Kenneth Marcelino. Kasi si Kenneth Marcelino, isang kembot na lang titled na. Kumbaga, parang sayang. Well, tingnan mo, ang Asia Pacific hindi masyado pinag-uusapan kasi hindi nila pinanalo si Philippines. Pero kung pinanalo nila si Philippines, di bongga, maingay sa social media. And then, ganun din yung Mr. Cosmopolitan. Ang mali doon, hindi nila pinanalo si Kenneth. Kung pinanalo nila si Kenneth, di sana ang ingay di sa social media ngayon ng Mr. Cosmopolitan. So, ganun talaga. Pero syempre, decision yun ng mga organization, meron silang kailangan doon sa winners nila at ayun, so yun yung pinili nila. Hindi naman porket pinili si Philippines, bongga na yung pageant nila. Bongga na yung pageant nila, pero ganun talaga. And then, sa top 11 naman, kay Mr. Global, talagang ine-expect ko dito kahit magta-top 5 to kayang mag-top 5. Kaya lang kasi kapag naka-top 5 siya, baka hindi na siya, baka mag-back to back. So, yon. Kaya siguro ang desisyon ng ay ilagay siya sa top 11. And then, dito naman kay Miss Globe, I think siguro hindi niya talaga napagandaan ng todo-todo yung pageant. Kaya ganun yung nangyari. Pero syempre looking forward tayo, di ba? Na sana manalo. Pero sayang. Ang ini-expect ko naman nanalo pa naman sana itong si tawag dito, si Miss Globe. Ewan ko ano nangyari sa kanya kasi kulang sa preparasyon But ganun talaga ang pageant. May nananalo, may natatalo. Wala namang nakakapagsabi talaga na panalo na hanggat hindi talaga na-announce yung winner. Pero syempre, congratulations pa rin. Syempre sa nilaban natin sa Miss Globe at nilaban natin dito sa Mr. Globe dahil nakapag top 11 sila. And then syempre yung mga first runner-up natin na queens katulad neto sa Miss Tourism International at saka sa Miss Asia Pacific.
ginawa nila yung best nila. Job well done para sa akin. So, abangan natin kung anong susunod na eksena at ganap nila, di ba? At laban yan, Philippines. So, magtiwala. Yun ang kailangan natin gawin. At pasalamatan ang mga kandidata na talagang nagko-compete or nag-compete na. Kasi hindi madali yan. Mahirap yan. Ganon talaga ang buhay. Laban ng Philippines. So, yan. And then, para sa sumunod na chika, sabing ganon, Michelle D, dapat bang lumaban ng Miss Grand sa susunod na taon? Ayan nga, nakafollow daw sila Miss Teresa at sa Mr. Nawat at saka syempre yung Grand. Hinihintay ba nila si Michelle D na dumating sa Miss Grand Philippines? To be honest, parang hindi magandang tignan na lumaban si Michelle D sa susunod na taon ng Miss Grand. Ewan ko kung kaya ni Michelle D na sumugal, di ba? So, go! Pero parang feeling ko, alanganin kasi parang back to back at pwedeng mag-back uli. Di ba isang malaking question yon. So medyo parang feeling ko, hindi dapat. Hindi siya dapat mag-join next year. Siguro sa susunod na taon kasi parang pwedeng sandwich win, ganon. Pero yung back to back and back, parang abuso na tayo dun, guys. Parang anytime niligwakin nila to si Miss Michelle D, di ba? So parang mararating ni Michelle D baka top 5 tapos hindi nila i-title. Diyos ko. Pero kung gusto nila, big big name to ng Pilipinas. Diyos ko, mahirap sumugal sa ganyan. So, wag na muna natin i-push. Marami nga nagsasabi na si Michelle, si Michelle D daw talaga ay dapat daw talaga ilaban sa susunod para daw corner na daw ang Miss Grand. Diyos ko, parang mahirap yan. Kahit sabihin pa natin na, sige, kaya yan, malakas si Michelle D, ay, nako po, inilagay natin siya sa alanganin. So, dapat sa susunod na taon. Yung mga ganon, yung mga after 1 year na manalo ang Pilipinas. Kasi parang feeling ko sa susunod na taon, kahit sinong kandidata ang ilagay natin dyan, parang ilalagay, ang pinakamalayo ng mararating yan siguro top 5 kung magaling si girl. Or pwedeng, ang malayong mararating yan ay siguro tawag dito, siguro pwedeng top 10, ganon. So, dapat magpadala lang tayo ng kandidata na hindi kasi laki ng pangalan ni Michelle D, ganon. Pero ang tanong, kung si Michelle D ba ang inilaban natin this year, so tingin ninyo nanalo kaya si Michelle D? Parang feeling ko pwede din, kasi malakas na ang pangalan ng isang Michelle D. So parang feeling ko ipapanalo to ni Mr. Nawat. Kung si Michelle D ang lumaban, sayang, kasi parang feeling ko yung opportunity sana na maging reyna talaga siya, makukuha niya na. Pero hindi ganun kadali yan. So malay natin sa susunod pang taon, sumali si Michelle D. Yung ibig ko sabihin after a year, baka mag-join and then ayun, makuha niya yung opportunity. Kaya lang syempre hindi naman napabata ang mga kandidata natin. Syempre nagkakaroon na rin sila ng edad, kahit sabihin pa natin na nag-up age na ang Miss Grand. Syempre pag nakita na sa mukha mo yung medyo matured na, parang medyo mahirap talaga. But tingnan natin, so sana nanginayang lang ako, nasayangan tuloy ako kay Michelle D. Pero masaya ako for Emma. So andyan na si Emma. Si Emma na yung lumaban. So ayun na yun. Diba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.